Marami ang nagse-celebrate ng Halloween tuwing October 31. Madalas pa dito ay mga naka-costume at kapag mga bata ay humihingi o binibigyan ng candy. Pero tayong mga Kristiyano, hindi iyon ang ating pinaka importanteng selebrasyon na ginagawa tuwing October 31. Bagkus, sineselebrate natin yung tinatawag na Reformation Day. Noong 1517, si Martin Luther, isang German monk, isang theological professor sa Wittenberg, ay nagpako ng kanyang 95 thesis dun sa pintuan ng kastilyo ng Wittenberg. Ang goal niya ay para bigyan ng spark yung academic debate tungkol sa mga pang-aabuso na ginagawa ng simbahang katolika, lalong-lalo na pagdating sa pagbebenta ng indulhensya at sa mga pang-aabuso na ginagawa ng relihiyon. Ang Reformation Day ay hindi lang isang anibersaryo, kundi isang milestone sa ating mga Kristiyano, kung saan napakalaki ang naidulot nito sa sangkakristyanuhan. Dahil dito sa Reformation Day, nagkaroon ng paalaala at naibalik ang sangkakristyanuhan sa pagkaroon ng pagpapahalaga doon sa mga nararapat na balikan ng iglesia o ng ating mga Kristiyano patungkol sa pananampalataya kay Jesus na ating Panginoon, sa scriptures at lalong-lalo na sa kapurihan ng Diyos. Okay? Ano nga ba meron ang nangyari nung Reformation Day? Bakit nga ba ito na nararapat na muling alalahanin ng mga Kristiyano? Ang kalalagayan noon, nung medieval church, nung panahon ni Martin Luther, uh, mayaman ang iglesia, masyadong makapangyarihan ang simbahan, subalit corrupt. Okay? Ang gospel noon ay punong-puno ng tradisyon, hindi ito sinusunod ang scriptures, at punong-puno rin ng mga uh, superstitions. Yung salvation o yung kaligtasan ay ang pananaw ng maraming Kristiyano noon ay patungkol sa kung paano nila makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng sakramento o yung kanilang mabubuting gawa. Ang Biblia noon ay hindi na babasa ng ordinaryong mga mananampalataya at ang mga kaparian lang ang siyang mayroong access dito. Okay? Ano pa? Nung panahon na yun, dito rin nauso yung pagbebenta ng indulhensya, kung saan kapag meron ka namatay na kamag-anak, pwedeng mong ipagdasal or bayaran ang simbahan para ipagdasal ang iyong mga namatay na mga kamag-anak na nasa purgatorio para maialis sila doon. Okay? Nung panahon din ng Reformation yan, bago nagkaroon ng Reformation, si Martin Luther ay nagkaroon ng struggle. Nung nabasa niya na sa Romans chapter 1 verse 17, sinabi na the righteous shall live by faith, nagkaroon siya ng matinding struggle dito. Sa gayon, na-realize niya na ang justification ay hindi pala nakukuha sa sariling kakayanan o sa mabubuting gawa. Bagkus, ito ay binibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya yung kanyang mga thesis o yung kanyang argumento patungkol sa iglesia, sa simbahan, patungkol sa indulhensya, ipinako niya dun sa gate ng simbahan ng Wittenberg. Okay? Dito rin, no, kung saan ang nangyari noong 1517, dahil sa Reformation nga na nasimulan ni Martin Luther, ito rin ang naging
ah, spark. Kaya nagkaroon ng mga reformers katulad ni John Calvin, ni Ulrich Zwingli, at ni William Tyndale. Dahil sa yung mga writings ni Martin Luther ay kumalat, dahil dito rin yung panahon kung saan na-imbento yung printing press. Si John Calvin nagkaroon ng emphasis sa kanyang pangangaral patungkol sa sovereignty. Okay, gayon din si Ulrich Zwingli, na ang pagpapahalaga sa ritual ay hindi nakikita sa iglesia, yun ang kanyang pinangaral. Tapos si William Tyndale naman, sinabi niya na ang ginawa niya ay tinranslate niya yung Bible into English. Okay? So, dahil dito sa Reformation, naka-recover ulit no yung sangkakristyanuhan, na ibalik ang gospel sa tamang kalalagayan, no? Mayroong tatlong talata, na tatlong passages na nabigyan ng importansya because of the Reformation. Una, yung Romans chapter 1, verse 16 hanggang 17, na ang emphasis ay yung sinasabi na, "For I am not ashamed of the gospel, and the righteous shall live by faith." No? So, pinapakita dito na ang gospel ay hindi siya advice lang, no? Kundi ito ay nararapat na i-pursue ng isang tao, no? Ang pananampalataya ay hindi gawa, pagkos ito ay pagtitiwala sa ginawang kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo, at natapos na ang kaligtasan, hindi na maaabot o maa-attain ng kung sino paman. Kasama rin dito yung sinabi sa Galatians chapter 2, no, simula sa verse 15, na if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Kabilang ito dun sa binigyan ng emphasis ng mga reformers, no. Parang si Paul, katulad nung kanyang argumento dito sa Galatians, na nilalabanan niya or kanyang pinapakita na ang legalism ay hindi paraan para maligtas. Tayo po ay na-justify, tayo ay nabigyan ng katwiran because of what the Lord Jesus Christ did, na ating pinananampalatayanan. Okay? Isa pang passage bukod dun sa Romans 1:16-17, bukod sa Galatians chapter 2, verse 15 to 21, sinabi rin sa Ephesians chapter 2, verse 8, ito ay isa sa mga paborito nating verses, no? Ephesians 2, verse 8 to 10, no? For by grace, you have been saved through faith, no? Hindi ito result ng gawa, because it is a gift, no? Grace is unearned favor, kumbaga. Ito ay binigay sa atin parang isang regalo. Wala tayong karapatan na, kumbaga, hindi tayo yung may karapatan kung tatanggapin o hindi, bagkus ibinigay ito sa atin, no. So dahil dito sa tatlong passages na to, no, na pinakita dito sa Romans, sa Galatians, sa Ephesians, isinilang ngayon yung tinatawag na 5 solas. Dito ngayon nakaangkla yung Reformation. Ano nga ba yung 5 solas na yan? Una, yung sola scriptura, o yung tinatawag na scriptures alone. Pangalawa, yung sola fide, o yung tinatawag na faith alone. Pangatlo, yung sola gratia, o yung tinatawag na grace alone. Yung pang-apat ay yung solus Christus, o yung tinatawag na Christ alone. At panlima, yung soli Deo Gloria, glory to God alone. So, ano yung mga yan? Ano yung mga solas na yan, no? Yan yung bibigyan natin ng pansin ngayong araw na ito. Una, yung sola scriptura. Ito po ay importante sapagkat binanggit ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. Ito po ay nag-a-affirm o nagpapakita na ang ating kasulatan o ating Biblia ay sufficient para
tayo po ay i-equip para sa mabubuting gawa. So, ang tangi pong nakakapag-equip sa atin ay hindi po tradisyon, hindi po yung mga ritual, bagkus ang scriptures po ang nagsasabi at ito po ang nagpapakita na ang salita ng Panginoon ang tanging nagbibigay ng katuruan para tayo po ay magkaroon ng katwiran, no? Scriptures po ang final authority, hindi po ang mga tagapagturo, hindi yung mga pinuno ng iglesia, kundi ang salita ng Diyos. Yung mga reformers po, nireject nila yung idea ng church tradition, saka ng mga decrees o mga kautusan ng Papa na hindi kayang baliin kapag inutos ng Papa ng Roma, hindi kayang baliin. Hindi po totoo yun. Kaya nga dito pinapakita ng doktrina ng Sola Scriptura na walang ibang otoridad kundi po ang salita ng Panginoon. Pangalawa po ay ang tinatawag na faith alone o yung tinatawag na sola fide. Sa Romans chapter 3, sinabi po sa verse 28 that we hold that one is justified by faith and apart from faith apart from works of the law. So it is by faith alone, okay? It is we are saved by grace through faith, no? Ito yung ating pinaniniwalaan, no, ng sangka-Kristyanuhan, ng totoong mga evangelical Christians, no, that we are saved by grace through faith, no. So it is by faith alone, hindi po by works, hindi by rituals, o hindi ng religious performance, hindi rin ng membership. Hindi po tayo maliligtas ng relihiyon, kundi tayo po ay niligtas dahil tayo po ay nanampalataya. Hindi po sa natural achievement, kundi ito po ay binigay ng ating Panginoon sa atin. Even in our faith itself is a gift, no? So ang sola fide po, ito po ay finished work. Ito po ay nagpapakita na tayo po ay niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Pangatlo yung tinatawag na sola gratia o grace alone. Salvation is entirely gift of God's grace. Napakalinaw po na ang kaligtasan po ay biyaya ng Panginoon. Hindi mo ito in-learn o deserve. Hindi mo ito nakuha because meron kang ginawa. Because it is a grace. It is a gift. Grace alone means that God initiates, God sustains, and God completes our salvation. Kaya nga binabanggit din ng salita ng Panginoon, He who began the good work in you will be faithful to complete it until the day of the Lord. Kumbaga, siya na nagpasimula ng mabuting bagay. Siya rin po ang kukumpleto nito, no? Kaya nga ang kaligtasan ay sinimulan ng Panginoon, pinapatibay ng Panginoon sa bawat araw at tatapusin niya ito hanggang sa tayo po ay makapiling ng Panginoon. Ito po ang nagbibigay sa atin ng kapakumbabaan para hindi po tayo magkaroon ng yabang sa harapan ng Panginoon. Okay? Pang-apat po yung tinatawag na solus Christus. Walang iba kundi si Kristo lamang. Okay? Christ is the only mediator between God and man. Hindi po priest, hindi po si Mama Mary, hindi po ang mga sinasamba ng ilan, no? Ng mga Diyos-Diyosan o yung mga ribulto. Hindi rin yung mga ritual na parating sa atin sa harapan ng Panginoon. Wala pong iba. Ang sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, walang ibang daan kundi ang Panginoong Jesus. Solus Christus o yung Christ alone affirms na si Jesus po ay namatay, nabuhay, at naging sapat para sa ating kaligtasan. Okay? It keeps the spotlight on the Savior, not on human systems or not on anybody else, but the Lord Jesus Christ. Panglima naman po ay yung tinatawag na Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria means that God, glory to God alone. Yung ating pong kaligtasan ay
nagpapakita or magdudulot dapat ito ng pagsamba sa ating Panginoon. Dito nyo makikita kung totoong mayroong kaligtasan ng isang tao. Kasi it will lead him to worship the Lord, no? Kung totoong ligtas ang isang tao, it will lead that person to worship Him. Kaya nga sinabi rin ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whatever you do, do it for the glory of God. So, Soli Deo Gloria reminds us that the gospel is not about us, it's about Him. Kaya nga nakakapagtaka bakit maraming mga nagsasabing Kristiyano sila, pero ang sentro ng kanilang pananampalataya ay patungkol sa kung anong gusto nilang hingin sa Panginoon. Dito dapat ma-realize ng tao na kapag siya ay ligtas, kung totoong siya ay ligtas, it will humble himself. It will lead him to humility and worship the Lord. It fuels the worship, humility, and leads us to share the gospel more and more, no? So uulitin natin, no, ano yung naging dulot ng ano yung naging emphasis ng Reformation. Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, at Soli Deo Gloria. So ano naman ngayon ang dapat maging application natin kung ito pala ang sentro ng kaligtasan o ito pala yung pinapakita ng Reformation? Napaka-importante na mabalik tayo. Una, magkaroon tayo ng submission sa Scriptures. Kasi ang Biblia ang ating always authority. Kaya nga yung mga reformers ay nauwi sa Reformation kasi nga yung kanilang pagpapahalaga sa Scriptures ay ganun ka-importante sa kanila. Okay? Pangalawa, let us raise ourselves in grace. No? Huwag na nating pilitin na meron pa tayong ibang gagawin para tayo ay maligtas. Bagkus, tayo po ay bumalik sa biyaya ng Panginoon na ang tanging kaligtasan po natin ay ang ginawa ng Panginoong Hesus at wala ng iba. Okay? Pangatlo, magtiwala tayo kay Kristo, kay Christ, kay Jesus na siyang may gawa ng ating kaligtasan. Huwag nating hanapin yung ibang bagay. Hindi tayo maliligtas ng ating ng mga ritual, ng mga mabubuting gawa, o kahit anong pagsusumikap pa, kahit na ano pang offering ibigay mo o suyo sa Diyos, hindi yan magagawa. Kahit na magluluhod ka dyan, magpinitensya ka pa, wala yang magagawa sa harapan ng Panginoon. Okay? Pang-apat ay let's live God's glory, live for God's glory. No? Dapat tayo ay mabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga Soli Deo Gloria, no? Yung atin pong mga desisyon, relasyon, yung ating mga ambisyon, dapat ito po lahat ay nakaangkla sa kung paano natin sasambahin ang ating Panginoon. So, it is not ourselves. Dito nyo malalaman talaga na totoo yung pananampalataya ng tao eh. Hindi nakatuon sa kanyang sarili, bagkus nakatuon sa Panginoon. At panghuli na ating application po ay manindigan tayo o tumayo tayo sa katotohanan. Let us be bold just like as what Martin Luther did, no, nanindigan siya sa katotohanan. Ipagtanggol natin yung katotohanan at huwag tayong mahiya dun sa conviction na binibigay ng Panginoon. Huwag natin ikahiya na ang kaligtasan ay biyaya ng Panginoon. Ipangaral natin ito. Let's stand for the truth. Okay? So, uulitin ko po ang ating application, no? Ano ba yung mga dapat na idulot sa atin nung 5 solas, no? Dapat ay una mag-submit sa Scriptures. Pangalawa ay let us rest ourselves in grace. Magtiwala tayo sa biyaya ng Panginoon. Let's trust Christ alone, walang iba. Let's give God the glory at manindigan tayo or stand for the truth. Okay? I hope po na ang mga bagay na ito ay nakatulong po sa atin ngayong araw na ito. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahiyang magtanong at alam lang yung inyong mga katanungan patungkol dito sa mga 5 solas na ito o dun sa Reformation Day. So, tayo po ay narito,
naninindigan na napaka-importante na paalala sa atin, no? Yung October 31 o yung Reformation Day is not Halloween, but Reformation Day na ibinigay sa atin ng Panginoon para maibalik muli ang sangkakristyanuhan sa tamang daan. So magandang araw po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa mga paalaala mo sa amin sapagkat dahil sa Reformation, Lord God, na muli mong binalik si Martin Luther sa katotohanan, ito po ay nagdulot din sa iba pang mga reformers para manindigan sa tama. Dalangin ko po na ang mga solas, Lord God, ay maging tumimo sa aming mga puso para kami po ay makasunod sa iyo. Lagi naming isipin, Lord God, na ang Panginoong Hesus ang sentro ng aming kaligtasan, ang kapurihan o ikaw lamang ang dapat sambahin, ang biyaya mo lamang ang dapat na umiiral sa aming kaligtasan, ang pananampalataya lamang ang tanging naging daan para kami ang maligtas, at ang salita mo lamang ang aming pundasyon. Dalangin ko rin po na ang mga aplikasyon na aming mga natutunang ito ay maging matimo sa aming mga puso. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa bawat isa.